Darating ang punto sa buhay na napapagod ka. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Pagod sa pananakit, pagod sa hindi pagkakaunawaan, pagod sa pagbibigay ng lahat. Pero pakiramdam mo ay walang laman. Naranasan mo na ito. Ibinigay mo ang tiwala mo sa isang tao, pero winasak nila ito. Ibinuhos mo ang puso mo sa isang bagay, isang relasyon, pangarap o pagkakaibigan, pero umalis kang pakiramdam ay ginamit, nakalimutan, ug mas masahol pa, wasak ug bata, at sa kaibuturan. Sinabi mo sa sarili mo, hindi na ulit. Hindi ko nahahayaang saktan ako ng sino man ng ganito. Pero lumipas ang panahon at nangyari ulit ito. Paulit-ulit. Iba't ibang tao. Iba't ibang kwento. Pero parehong sakit. Bakit nangyayari ito? Bakit lagi tayong napupunta sa mga sitwasyong humuhutot sa atin, bumubuwag sa atin, at nagpapaduda sa sarili nating halaga? Sabi ni Carl Jung, gagawa ang mga tao ng kahit ano, gaano man kaabsurdo, para maiwasang harapin ang sarili nilang kaluluwa. Hayaang lumubog iyon saglit. Hindi lang ito tungkol sa ginagawa ng iba sa'yo. Ito ay tungkol sa hinintay mong gawin sa loob ng sarili mo. Karamihan sa atin ay namumuhay ng parang autopilot. Tumutugon sa sakit sa halip na unawain ito. Inuulit natin ang parehong nakakalason na pattern sa relasyon. Hinintay ang parehong emosyonal na sugat at nahuhulog sa parehong emosyonal na bitag. Hindi kasi mahina tayo, kundi kasi hindi pa tayo huminto para harapin ang bahagi natin na hinintay itong mangyari. Isipin mo, patuloy kang nakikipag-date sa parehong uri ng tao kahit alam mong hindi sila mabuti para sa'yo. Patuloy kang ngumingiti sa mga taong hindi ka nire-respeto para lang mapanatili ang kapayapaan. Patuloy kang nagsasabotahe ng mga pagkakataon para sa paglago kasi sa kaibuturan. Hindi ka naniniwalang nararapat ka sa higit pa. Hindi iyon basta malas. Ang hindi malay mong isip ang namumuno, at hanggat hindi mo ito hinarap, lagi kang magiging mahina sa parehong sakit sa iba't ibang anyo. Ang gawa ni Carl Jung ay hindi tungkol sa self-help tulad ng nakikita natin ngayon. Ito ay tungkol sa malalim na psikolohikal na pagbabago. Naniniwala siya na ang tunay na lakas ay nagmumula sa paghaharap sa kadiliman sa loob natin, hindi sa pagtatago rito. Ang videong ito ay hindi tungkol sa pagtatayo ng pader. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na walang emosyon. Ito ay tungkol sa pagiging lubos na aware, matatag, at malalim na konektado sa tunay mong sarili na wala nang makakasira sa iyo mula sa labas. Kaya, sumaliksik tayo ng mas malalim. Kasi ang matututunan mo ay hindi lang teorya. Ito ay bagong lente para tingnan ang sakit mo. At kapag nakita mo ito ng malinaw, wala at walang sino man ang makakasakit sa iyo ng pareho ulit. Una, ang sakit ay hindi nagmumula sa iba. Ito ay nagmumula sa loob. Sabi ni Carl Jung, ng isang bagay na lubos na nagpapakita, ang pinaka nakakatakot ay ang tanggapin ang sarili ng buo. Isipin mo yon. Hindi ang iba ang pinaka kinatatakutan natin. Ang sarili natin, ang mga sugat natin, ang mga anino natin, ang mga nakatagong takot o kwento natin. Sila ang tunay na bumubulabog sa atin. Kapag pinuna ka ng isang tao sa harap ng iba at pakiramdam mo ay kumukulo ang dugo mo, tanungin mo ang sarili mo, bakit ganito kasakit ang tama nito? Talaga bang tungkol ito sa pagkahiya nila sa'yo? O kasi sa kaibuturan? May bahagi sa'yo na naniniwalang baka totoo ang sinabi nila. Halimbawa, nasa isang relasyon ka, biglang umiwas ang partner mo sa emosyon. Nasaktan ka, pakiramdam mo hindi hinintay, maging nataranta ka. Pero kung susuriin mo ng mas malalim, ano ang tunay na nangyari? Hindi ka lang tumutugon sa sandaling iyon. Tumutugon ka sa mga taon ng pakiramdam na hindi sapat. Tumutugon ka sa sandaling noong bata ka, hindi natugunan ang emosyonal mong pangangailangan. At ngayon nangyayari ulit ito. Naniniwala si Jung na ang panloob nating mundo ay paulit-ulit na ipinapakita sa panlabas nating realidad.
hanggat hindi natin ito hinintay at hinarap ang naroon. Kaya naman dalawang tao ay maaaring dumanas ng parehong sitwasyon at magkaiba ang reaksyon. Ang isa ay nawasak ng puns. Ang isa ay tumawa lang. Ang isa ay nadurog ng pagtanggi. Ang isa ay nakita ito bilang redirection. Ang pagkakaiba ay hindi ang sitwasyon. Ito ang nasa loob nila. Itinuro ni Jung na ang nakaraan natin ay hindi talaga nakaraan. Hindi hanggat hindi natin ito naproseso. Hindi hanggat hindi natin kinuha ang responsibilidad rito. Hindi hanggat hindi natin tinanggap ang sarili natin ng buo. Maging ang mga bahaging kinamumuhian, itinakwil o hinintay nating itago. Bigyan kita ng totoong senaryo. Nagtatrabaho kang mabuti. Sinusubukang patunayan ang sarili mo. Palaging overachieving. Pero nasusunog ka rin. Nababalisa. At may sama ng loob. Sa labas, parang ambisyoso ka lang. Pero paano kung sa ilalim ng lahat? Hinintay mo pa rin ang pag-approve ng magulang na hindi kailanman nagsabi nga proud ako sa'yo. At sa bawat pagpuna nga boss mo. O kapag hindi napansin ang pagsisikap mo, nasasaktan ka. Hindi dahil sa ngayon, kundi kasi binubuksan nito ang matandang sugat na nagsasabi, hindi ako sapat. Ganito namumuno ang hindi malay sa buhay mo. Ang paglilinis ng isip ay nagsisimula kapag itinigil mo ang pagsisisi sa iba sa sakit mo at sinimulan mong pakinggan ang sinasabi ng emosyon mo sa'yo. Kapag tinuring mo ang bawat trigger bilang guro, hindi bilang banta, doon nagsisimula ang tunay na paglalakbay ng paghilom. Kasi sa mundo ni Jung, ang paghilom ay hindi tungkol sa pagiging hindi apektado ng mundo. Ito ay tungkol sa pagiging lubos na aware sa panloob mong mundo na wala ng kapangyarihan ang sino man sa labas na wasakin ka. Pangalawa, hindi ka talaga nasaktan. Ang ego mo ang nasaktan. Hubarin natin ito sa katotohanang hindi pa handa ang karamihan na marinig. Hindi ka talaga nasaktan. Ang ego mo ang nasaktan at malaki ang pagkakaiba. Ang hapdi na nararamdaman mo kapag hindi sinagot ang mensahe mo. Ang alon ng galit kapag hindi ka inimbita sa isang salusalo. Ang tahimik na sakit kapag hindi napansin ang pagsisikap mo. Hindi iyon ang kaluluwa mo na sumisigaw sa sakit. Ito ang ego mo na pakiramdam ay maliit, tinanggihan, at hindi nakikita. Sabi ni Carl Jung ng isang bagay na malalim pero madalas hindi pinapansin. Kung mas malaki ang karamihan, mas hindi mahalaga ang individual. Ang ego ay patuloy na naghahangad ng pagkilala, palakpak, pagpapatunay. Gusto nitong maging kakaiba. Gusto nitong pakiramdam ay mahalaga, espesyal kahit. Kaya kapag tinrato ka ng isang tao na parang hindi ka espesyal, natataranta ang ego. Dalhin natin ito sa totoong buhay. Isipin mong nag-overtime ka. Ibinuhos ang puso mo sa isang proyekto sa trabaho. Pero kapag nagdiwang ang team, iba ang nakakuha ng lahat ng kredito. Hindi man lang nabanggit ang pangalan mo. Umuwi kang frustrated. Baka galit pa. Iniisip, bakit pa ako nagsisikap? Bakit walang nakakakita sa halaga ko? Sandali lang. Talaga bang nabawasan ang tunay mong sarili dahil hindi nila napansin? O ang ego mo ang sumisigaw para sa pagkilala? Narito ang twist. Kapag ibinuwag natin ang halaga natin sa kung paano tumugon ang iba sa atin, binibigyan natin sila ng tahimik na kapangyarihan para patunayan o wasakin tayo. At ang ego ang perpektong marionette sa larong ito. Umaangat at bumaba ito batay sa reaksyon ng iba. Pero itinuro ni Jung na ang layunin ng psikolohikal na paglago ay hindi ang palakihin ang ego. Ito ay ang pagsama-samahin ito. Kilalanin ito bilang isang bahagi lang natin, hindi ang namumuno sa ating realidad. Isa pang halimbawa, pag-ibig o pakikipag-date. Nagte-text ka sa isang bagong kakilala, may chemistry, magagandang usapan, tapos bigla silang nawala, walang paliwanag, walang paalam, katahimikan lang. Nagsisimula kang mag-spiral. Inuulit-ulit mo ang bawat usapan. Kinu-questionun mo ang itsura mo, ang mga salita mo,
ang halaga mo. Pero ulit, anong bahagi mo ang tunay na nasaktan, ang mas malalim? Kalmadong bahagi mo ay alam na karapat-dapat ka pa rin. Nasapat ka kahit wala sila. Pero ang ego, nasugatan ito kasi personal niyang kinuha ang pag-aproba nila. Ngayon, isipin mo ito. Paano kung ang pag-ghost nila ay hindi ka natinag kahit kaunti? Paano kung tinuring mo lang ito bilang limitasyon nila? Hindi ang kakulangan mo. Doon mo sinisimulang bawiin ang kapangyarihan. Kasi ang ego ay umuunlad sa drama. Pero ang kaluluwa ay nakakahanap ng kapayapaan sa detachment. At kapag sinanay mo ang sarili mong kilalanin, kung kailan nagsasalita ang ego, natututo ka rin kung paano patahimikin ito kapag masyado itong maingay. Iyon ang kalayaang itinuro ni Jung, isang buhay kung saan ang halaga mo ay hindi na napag-uusapan, kung saan ang sakit ay nagiging mensahero, hindi amo. Kasi kapag itinigil ng ego ang pamumuno sa buhay mo, hindi ka na bilanggo ng opinyon, pagtanggi, o katahimikan ng mga tao. Nagiging hindi natitinag ka. Pangatlo, projection. Paano ipinapakita ng iba ang sarili nila? Hindi ikaw. Linawin natin. Kapag may sumigaw sa'yo, pumuna sa'yo, binaba ka, mas marami itong sinasabi tungkol sa kanila kaysa sa'yo. Pero hindi ito napapansin ng karamihan. Kinikimkim nila ang komento. Inuulit-ulit sa isip. Nagsisimulang magduda sa sarili. Totoo ba akong ganoon? May nagawa ba akong mali? Bakit hindi nila ako gusto? Si Carl Jung ay may matalas na pananaw sa eksaktong kilos na ito. Sabi niya, lahat ng nakakainis sa atin tungkol sa iba ay maaaring magdala sa atin ng pag-unawa sa sarili natin. Pero ang madalas na napapansin ay ito. Hindi lang ito tungkol sa reaksyon mo sa iba. Ito rin ay tungkol sa kung paano ipinapakita ng mga tao ang kanilang panloob na kaguluhan sa iyo. Sa psikolohiyang Jungian, ang projection ay isang mekanismo ng depensa. Kapag hindi kaya ng mga tao na harapin ang isang bagay sa loob nila, isang kawalan ng seguridad, isang depekto, isang nakakahiyang hinintay, hindi nila sinasadyang itinapon ito sa iba. Halimbawa, may palaging tumuturing sa iyo na mayabang. Huminto ka at mag-isip, mayabang ba talaga ako? Pero baka confident ka lang. Kalmado, malinaw sa mga hangganan mo. Ang totoo, baka pakiramdam nila ay maliit sila kapag kasama ka. Ang kumpiyansa mo ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang sariling kawalan ng kumpiyansa. At sa halip na harapin ang kakulangan nila, tinuturing ka nilang mayabang. Iyon ang projection. O isipin ang katrabaho na laging nagsasabing tamad ang iba. Pansinin kung gaano kadalas iniiwasan ng taong iyon ang tunay na trabaho. Hindi ka nila nakikita. Nakikita nila ang sarili nila sa'yo. Ang reklamo nila ay salamin. Narito ang isang hindi gaanong kilala pero napakalakas na quote mula kay Jung. Lagi nating nakikita ang sarili nating mga hindi kinikilalang pagkakamali sa ating kalaban. Isipin mo yun. Ang tsismosa na laging nagsasabing hindi mapagkakatiwalaan ang iba. Malamang sila ang nangloloko. Ang kaibigan na mabilis magsabi na peke ang iba. Nagtatago sila ng version ng sarili nila na hindi nila kaya harapin. Kapag tunay mong nauunawaan ang projection, itinitigil mo ang pagiging espongha ng emosyonal na bagahe ng iba. Itinitigil mo ang paniniwala sa bawat akusasyon. Itinitigil mo ang sobrang pagpapaliwanag sa sarili mo. Pinagmamasdan mo. Hindi kinikimkim. Hindi ito nangangahulugang binaliwala mo ang lahat ng feedback. Siyempre hindi. Pero may pagkakaiba sa pagitan ng constructive feedback o projected na lason. Ang tunay na feedback ay pakiramdam ay matatag. Ang projection ay pakiramdam ay puno ng emosyon, hindi consistent. At personal, paano mo makikita ang projection sa totoong buhay? Kapag sobrang reaksyon ng isang tao sa maliit na bagay, kapag binanggit nila ang isang isyong hindi tumutugma sa karakter o kilos mo, kapag inatake ka nila sa isang bagay na regular nilang ginagawa, kapag ang puns ay malabo
pero puno ng emosyon. Kapag pakiramdam ay mas tungkol ito sa sakit nila kaysa sa kilos mo. Malalaman mo kapag naramdaman mo ito. Naririnig ito ng tenga mo, pero hindi ng kaluluwa mo. Pakiramdam ay mali. Parang estranghero na sumisigaw ng pangalan mo sa karamihan. Kapag nabuo mo ang kamalayang ito, isang makapangyarihang pagbabago ang nangyayari. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat pagkakataong may nagbibiro sa'yo. Nakikita mo sila ng malinaw, hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga taong nakikipaglaban sa mga anino na hindi pa nila kinikilala. At sa sandaling iyon, nagiging hindi maabot ka. Pang-apat, ang kapangyarihan ng malay na detachment. Mali ang pagkaunawa ng karamihan sa detachment. Iniisip nila na nangangahulugang pakikalamahan, pagiging malamig, o pagtulak palayo sa mga tao, pero hindi iyon ang detachment. Iyon ay pag-iwas. Ang tunay na detachment ay hindi tungkol sa pagdama ng mas kaunti. Ito ay tungkol sa hindi pagpapahintulot na kontrolin ka ng damdamin mo. Inilagay ito ni Carl Jung sa ganitong paraan. Ang pinakamabuting gawaing pampolitika, panlipunan, o espiritual na magagawa natin ay ang bawiin ang projection ng ating anino sa iba. Sa madaling salita, itigil ang pagbibigay ng emosyonal mong kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-asang paghihilumin ka ng mundo. Unawain ka o patunayan ka. Dalhin natin ito sa isang totoong halimbawa. Nasa isang relasyon ka at palagi kang nababalisa. Nag-aalala ka kapag hindi mabilis ang sagot nila. Pakiramdam mo ay hindi hinintay kapag distracted sila. Nagiging reaktibo ka kapag hindi nila sinasalamin ang damdamin mo. Ang nangyayari rito ay hindi pag-ibig. Ito ay emotional na attachment. Ipinapasa mo ang emotional mong seguridad sa kilos ng ibang tao. Pero kapag sinanay mo ang malay na detachment, isang makapangyarihang pagbabago ang nangyayari. Hindi ka tumitigil sa pagmamalasakit. Itinitigil mo lang ang pagkapit. Sa halip na isipin, bakit hindi sila mabilis sumagot? Mahal pa ba nila ako? Lumilipat ka sa nababalisa ako. Saan talaga nanggagaling ang takot ko sa pag-iwan? Sinisimulan mong suriin ang sarili mong pattern sa halip na kontrolin ang iba. Ito ang ibig sabihin ni Jung sa pagbawing nga projection. Itinitigil mo ang pagsisisi sa labas ng mundo sa bagyo sa loob. Isa pang halimbawa, sa trabaho. Hindi napansin ang mga ideya mo sa isang meeting. Ang unang instinct mo ay maaring galit o pagdududa sa sarili. Pero tinuturuan ka ng detachment na huminto, magmasid, at tumugon, hindi mag-react. Tanungin mo ang sarili mo, tungkol ba talaga ito sa akin? O hinintay ko bang tukuyin ng lumang kawalan ng seguridad ang sandaling ito? Humakbang ka pabalik ug napagtanto mong hindi mo kailangan ng pag-aproba para patunayan ang mga ideya mo. Iyon ang kapangyarihan. Iyon ang emotional na kalayaan. Sa dinamika ng pamilya, pareho rin. Halimbawa, may masakit na sinabi ang magulang mo. Isang bagay na laging sinasabi nila, dati, iyon ang magpapadala sa'yo sa spiral. Ngayon, nakikita mo ang pattern. Naiintindihan mo na ipinapakita nila ang sakit nila, hindi ang halaga mo. Hindi mo na kailangang makipagtalo o ipagtanggol ang sarili mo. Kasi ang kapayapaan mo ay hindi na nakasalalay sa pagkakaunawaan. Ito ang puso ng malay na detachment. Patuloy kang nagmamahal. Patuloy kang nakikipag-ugnayan. Pero itinitigil mo ang pagdurugo sa bawat pagkakataong hinintay ang lumang sugat. At doon mo natutunan kung paano wala at walang sinuman ang makakasakit sa'yo ng pareho ulit. Ang ideya ni Jung ng individuations, pagiging buo at aware sa sarili, ay nangangailangan ng eksaktong pagbabagong ito. Hindi ang pag-iwan sa mga tao, kundi ang pag-iwan sa paniniwalang ang halaga mo ay tinutukoy ng kung paano ka tinatrato ng iba. Kapag naisabuhay mo ito, hindi ka na magre-react. Tumutugon ka ng may kalinawan. Hindi ka na humihintay. Hinintay ka ng may kalmado. At hindi ka na nagdurusa.
Natututo ka at lumalago. Panglima, nasasaktan ka kasi lumalaban ka. May ginagawa tayong lahat ng likas. Kapag lumitaw ang sakit, sinusubukan nating itulak ito palayo. Nagpapakabyusi tayo. Pinapatahimik natin ito sa pamamagitan ng pag-scroll, pag-inom, sobrang trabaho. Kahit anong magpapalayo sa atin sa pag-upong mag-isa rito. Pero narito ang paradox. Kung mas sinusubukan mong tumakbo mula sa sakit, mas lumalakas ang ingay nito. Nauunawaan ito ni Jung ng malalim. Sabi niya ng isang bagay na bihirang sinipi pero napakalakas. Hindi natin mababago ang anumang bagay hanggat hindi natin ito tinatanggap. Ang pagkondena ay hindi nagpapalaya. Ito ay nang-aapi. Suriin natin ito. Kung niloko ka ng isang tao at patuloy mong sinasabi sa sarili mo, hindi ako dapat makaramdam ng ganito. Dapat na ako nakalampas na. Hindi ka naghihilom. Kinukondena mo ang damdamin mo. At ano ang nangyayari kapag ikinulong mo ang isang bagay sa kahon? Hindi ito nawawala. Lumalago ito sa dilim. Kumuha tayo ng totoong halimbawa. Isipin ang isang lalaki na iniwan ng partner niya nang walang babala, walang paliwanag. Bigla na lang nawala. Sinabi niya sa lahat na okay lang siya. Nagpo-post ng gym selfies. Sinasabing, hindi niya ako karapat-dapat. Pero sa kaibuturan, wasak siya. At kasi ayaw niyang umupo sa kalungkutan, takot, pagdududa sa sarili. Nagsisimula itong lumabas sa ibang paraan. Galit sa maliliit na bagay. Kawalan ng tiwala sa mga hinintay na relasyon. Pagsabotahe sa anumang pakiramdam ay masyadong maganda para maging totoo. Iyon ang paglaban. At ang paglaban ay ginagawang permanente ang pansamantalang sakit. Ngayon, tingnan natin ang isang gumagawa ng kabaligtaran. Umupo sila, baka nagjo-journal o nasa therapy. At sinasabi, nasaktan ako. Pakiramdam ko, iniwan. Pakiramdam ko, hindi hininintay ngayon. Pero alam ko na sugat ito ang nagsasalita, hindi ang halaga ko. Iyon ang pagtanggap, hindi kahinaan. At sa sandaling pinayagan nila ang mga madilim na isipang iyon na umakyat sa ibabaw, itinitigil nila ang pagkontrol sa kanya. Sa sandaling pinayagan mo ang sakit na umiral ng walang laban. Sa sandaling hinarap mo ito nang hindi natitinag. Nagsisimula itong mawalan ng hawak sa'yo. Ito ang ibig sabihin ni Jung sa pagsama-samahin kaysa pigilan. Hindi ka nagiging enlightened sa pamamagitan ng pag-i-imagine ng mga figurang ng liwanag, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng kadiliman na malay. Ang labasan ay hindi pagtakas. Ito ay pagsama-sama. Kapag tiningnan mo ng direkta ang pinagmulan ng sakit mo, nang may katapatan at tapang, nagiging mas malakas ka kaysa rito. At bigla, ang dating nasaktan ka ay nagsisimulang magturo sa'yo. Ang dating natakot ka ay nagsisimulang magbigay lakas sa'yo. At ang mga taong dating kontrolado ang emosyon mo, nawawalan sila ng lahat ng kapangyarihan. Kasi narito ang hilaw na katotohanan. Ang anumang hinintay mong maramdaman ay kalaunan, ay huhubog sa buhay mo mula sa mga anino. Maimpluwensyahan nito ang mga relasyon mo, ang sarili mong usapan, ang mga desisyon mo nang hindi mo napapansin. Kaya, kapag napansin mo ang sarili mong pag-spiral, pagkatapos saktan ka ng isang tao, kapag pakiramdam mo ay nababalisa, naiirita, o manhid ng walang malinaw na dahilan, tanungin mo ang sarili mo, anong sakit ang hinintay ko? Umupo ka rito, pangalanan mo ito, hayaan mo itong magsalita, at bigla, nagsisimula itong mawalan ng matalim na gilid. Isang bagay ang maunawaan na ang sakit ay nagmumula sa loob, na marupok ang ego, na ang projection ay nagpapakita ng higit tungkol sa iba kaysa sa iyo. Pero paano mo ito isinasabuhay? Paano ka magiging uri ng taong hindi nababasag sa ilalim ng pressure, pagdabariga, pagtataksil, ug emosyonal na kaguluhan? Hindi lang inilarawan ni Carl Jung ang psyche ng tao. Binigyan niya tayo ng mapa para i-navigate ito. Tingnan natin ang 4 na pangunahing gawaing isinasalin ang mga turo ni Jung sa pang-araw-araw na gawi.
Una, sanayin ang shadow tracking. Sa bawat sobrang reaksyon mo, paghatol ng malupit sa isang tao o pagkabalis, huminto at tanungin, anong bahagi ko ang tumutugon ngayon? Ano ang ipinagtatanggol ko? Ito ang shadow work sa real time. Halimbawa, isipin na nasa meeting ka at naputol ka ng isang katrabaho, agad kang nagagalit. Parang kumukulo ang dugo mo. Karamihan ay sinisisi ang iba. Hindi nila ako rinirespeto. Pero hihintayin ka ni Jung na sumaliksik sa loob. Bakit ganito ka bother sa akin ang sandaling ito? Anong bahagi ko ang pakiramdam ay hindi nakikita? Hinintay ba ito ang lumang sugat mula pagkabata kung saan hindi ako pinansin? Sa paggawa nito, itinitigil mo ang pagiging biktima ng mga reaksyon mo o nagsisimula kang maging tagamasid. At kapag nagmasid ka, nababawi mo ang kontrol. Iyon ang tunay na lakas. Pangaw galibit. Paghiwalayin, pirik, masarhiwalayin ang ego mula sa sarili. Narito ang isang gawaing magbabago sa kung paano mo nararanasan ang sakit. Kapag pakiramdam mo ay nasaktan, napahiya, tinanggihan o hinintay, paalalahanan ang sarili mo. Hindi ang kaluluwa ko ang nagsasalita, ang ego ko ang tumutugon. Itinuro ni Jung na ang sarili ay buo, matalino, at sentrado. Ang ego, hindi sigurado, mapagkumpetensya, laging sinusubukang patunayan ang isang bagay. Halimbawa, may pumuna sa itsura mo o sa trabaho mo. Sa halip na mag-spiral, huminga o sabihin, kagiliw-giliw. Pakiramdam ng ego ko ay inatake, pero alam ng mas malalim ko na hindi naapektuhan ang halaga ko. Ang maliit na pagbabago sa kamalayan ay bumubuo ng isang makapangyarihang bagay. Emosyonal na katatagan. Hindi ka na itinuturing ng bawat opinyon o sitwasyon. Pangatlo, bumuo ng malay na detachment sa mga relasyon. Hindi ito nangangahulugang pagiging malamig o malayo. Nangangahulugan ito ng pag-aaral na magmahal nang hindi kailangang magmay-ari, magmalasakit nang hindi nawawala ang sarili mo. Halimbawa, nakikipag-date ka at nababalisa kapag hindi mabilis ang sagot nila. Sa halip na hayaang kainin ka ng takot na iyon, imumungkahi ni Jung na magmuni-muni ka sa hinintay na aktibo. Tanungin, natatakot ba ako sa pag-iwan dahil sa lumang sugat? Ginagawa ko bang may kahulugan ang katahimikan nila? Tungkol sa halaga ko, mag-detach mula sa pangangailangan ng kontrol at katiyakan. Bumalik sa sarili mo. Itatag ang kapayapaan mo sa kung sino ka, hindi sa ginagawa ng iba. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng detachment ay nagdudulot ng hindi natitinag sa pag-ibig, negosyo, pagkakaibigan, lahat. Pang-apat, yakapin ang panloob na magkabilang panig. Ito ang malaking ideya ni Jung. Individuation. Ito ang proseso ng pagiging buo sa pamamagitan ng pagyakap sa lahat ng panig ng sarili mo. Ang matapang at natatakot, ang liwanag at dilim, ang mapagmahal at galit. Itinitigil mo ang paghihintay ng pagiging perpekto at sa halip ay nagtuturo sa pagsama-sama. Narito kung paano mo ito isasagawa. Kung lagi kang mabait, subukang maglagay ng hangganan ngayong linggo. Kung lagi kang matigas, payagan ang sarili mong maging mahina o humingi ng suporta. Sa bawat pagkakataong ginagawa mo ito, nababawi mo ang nawalang bahagi ng sarili mo. At habang nagiging mas buo ka, mas kaunti ang makakapagpapabuwal sa iyo sa mundo. Sabi ni Jung, ang kabuuan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagputol ng isang bahagi ng pagkatao, kundi sa pagsama-sama ng mga magkabilang panig. Ang takeaway para maging isang hindi mabasag ng sinuman, itigil ang paglaban sa sakit. Harapin ito. Itigil ang personal na pagkuha ng mga atake. Obserbahan ang ego mo. Itigil ang paghihintay ng kapayapaan sa labas. Bumalik sa panloob mong sarili. Itigil ang pagsisikap na maging perpekto. Isama ang mga kontradiksyon mo.
Hindi ito tungkol sa pagiging hindi natitinag ng bala. Ito ay tungkol sa pagiging lubos na buo sa loob, na wala nang makakasira sa'yo mula sa labas ulit. Kapag sinimulan mong gawin ang gawaing ito, tunay na pagsama-sama ng anino, obserbasyon ng ego, detachment, at kabuuan isang banayad. Pero hindi pangkaraniwang bagay ang nangyayari. Itinitigil mo ang pagre-react. Nagsisimula kang tumugon. Hindi mo na personal na kinukuha ang mga bagay. Itinitigil mo ang paghihintay ng pagpapatunay. Pag nagsisimula kang magningning mula sa loob, nararamdaman ito ng mga tao. Nagbabago ang paraan ng pagpasok mo sa isang kwarto. Hindi ka na naghihintay ng atensyon. Pero hinintay mo ito nang hindi nagsasalita. Kasi nagbabago ang enerhiya mo. Nagiging hindi ka nagutom. Hindi na desperado para sa pag-ibig, tagumpay, o pag-aproba kasi napayapa mo na ang sarili mo. Naniniwala si Carl Jung na ito ang tunay na kapangyarihan ng individuation. Ang pribilehiyo ng isang buhay ay ang maging tunay na ikaw. At kapag nagawa mo ito, wala at walang sino man ang makakasakit sa iyo ng pareho ulit. May nag-ghost sa'yo, masakit, pero hindi ka nito binabasag. Ang isang pagkabigo ay nagpapabagsak sa'yo. Natututo ka mula rito. Hindi nagigiba. May nang insulto sa'yo. Nakikita mo ang projection nila, hindi ang refleksyon mo. Nabawi mo ang emotional mong sentro. Kinuha mo ang kapangyarihan mo mula sa lahat. Anumang dating may hawak rito, iyon ang panloob na kalayaan. Hindi ito nangangahulugang itinitigil ng buhay ang pagsubok sa'yo. Nangangahulugan ito na sa wakas alam mo kung sino ka at hindi ka na natatakot na tumayo sa katotohanan iyon. Kaya ngayon ang tanong, patuloy mo bang hahayaang kontrolin ng hindi nahilom na nakaraan mo ang hinintay mo? O sa wakas o ititingin ka sa loob, haharapin ang mga anino mo at magiging uri ng taong hindi na maiisip ng mundo? Kung handa kang basagin ang siklo ng pagsabotahe sa sarili at hakbang tungo sa makapangyarihan, hindi mabasag na bersyon ng sarili mo, ideklara ito sa mga komento. Sabihin, binabawi ko ang kapangyarihan ko. Hayaang maging sandali ito kung kailan tunay na nagsimula ang paglalakbay mo sa loob. At kung naramdaman mo ang mensaheng ito, i-like ang video, mag-subscribe para sa mas maraming malalim na psikolohikal na pagsaliksik tulad nito at i-share. Kasi ang pagiging buo ay hindi nangyayari sa isang gabi, pero nagsisimula ito sa isang desisyon. Harapin ang katotohanan. Gaano man ito hindi komportable, lumago pa rin. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito. Tara na!